Pero sa pangkalahatan po, ano ang sa isang individual, halimbawa katulad ko, isang mamamayan, hindi naman ako constituente ng isang local government doon. Malayo ako. Eh, anong pakinabang ko doon? Anong ano ko doon? Parang ganong mga tanong, ano po? Dahil napag-usapan nga connected doon sa anti-corruption ay yung participatory governance na kung ang LGU mo hindi pa galing po awarded, ibig sabihin hindi pa ganun ka progresibo or nakikinig sa tao, pag nakuha mo ngayon yung mga modelo ng galing pook, ang challenge sa mamamayan ay puntahan yung kanilang mga leader para sabihin na bakit doon. Yan, yun. So parang ngayon nagkakaroon sila ng kakayahan na magmungkahi. Kasi alam na nila na kaya gawin doon eh. So, dapat dito pwede rin. O dapat, ganun. So, kumbaga, ano siya, yung mga nakikita natin sa Galing Pook Awards, nagiging modelo siya para sa mga local government units na gayahin. Pero nagiging impormasyon din siya para sa mga ordinaryong mamamayan. Kung ano ba dapat ang isang mabuting pamamahala. So, pati sa pagpili mo ng leader ngayon, barangay election. So, meron kami actually mga nananalong mga Galing Pook Awards na barangay eh. So, last year, Barangay Cayabu, Tanay, Rizal. Meron din kami sa Barangay Greensville sa San Jose del Monte. So, pagpipili tayo ng mga barangay officials, ibibida namin, ito yung mga ginagawa ng barangay. Yung pipiliin nating leader, dapat ay ganito rin yung kayang gawin or ganito rin yung gustong gawin. So, tingin ko, yun ang isang malaking benepisyo para sa mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan sasabihin, participatory governance, makipag-usap ka dyan, di mo naman alam kung ano yung benchmark, kung ano yung hinahanap. And nauso, di ba yung sinasabing sana all? Yan. Sa social media. Tama. Sa social media, nabibida yung, ito yung ginawa ng LGU na to, ito yung ginawa ng LGU na to. Ngayon, yung mga mamamayan, may kakayahan silang sabihin, sana all. Kasi may basihan. Yan.